11 days na lang, Pasko na, marami sa atin ang abala na sa pamimili ng mga regalo, mga ihahanda at mga dadaluhang Christmas party. Pero kaakibat nito ang tinatawag na holiday stress. Sa ating serbisyo ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng stress sa mental health, pati na yung mga kakaibang sakit na minsan lang natin naririnig. Kasama natin si Dr. John May Perez Rifarial, consultation liaison ng psychiatrist and fellow of the Philippine Psychiatric Association. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Doktora. Hello, good afternoon, Ma'am Ruth, and thank you very much for having me. Kanina, ang isa sa una kong binanggit, kasi medyo kakaiba na minsan naririnig po natin yung mga kaso ng migraines na akala natin simpleng migraine. So parang check namin, ano bang klaseng itong sakit na ito? At meron palang tinatawag na Alice in Wonderland syndrome. Unahin po natin pag-usapan yan. Ano po ba yan? Yes, ito ay isang brain-related na concern, Ma'am Ruth, no? Na kung saan isang individual ay nagkakaroon siya ng mga distortion, pagkakaiba sa kanyang perception ng kanyang sarili, be it sa kanyang mga body parts. What you mentioned kay Ma'am Ruth na pag minsan ang perception is nag-iiba yung sizes, appearance, shape ng kanilang mga body parts, mas malaki, mas maliit yung iba, or may distortion sa kanilang perception ng oras. Parang, or feeling nila parang hindi sila third person sila na tumitingin sa kanilang own body. So may mga, ano po yun, may mga different symptoms. Or, pag minsan, Ma'am Ruth, ang symptom nito is yung nag-iiba ang perception nila sa kanilang environment or sa world. So, ang tingin nila is maliliit yung ibang tao or malayo, but hindi naman ganoon talaga yon, no? So kasi kaya Alice in Wonderland, 'di ba, yung sa palabas, parang ganoon yung nakikita mo mga characters, ano po, Doktora? Yung characters ng children's fairy tale, Pero yung binanggit ko na sintomas yung migraine, tas yung binanggit niyo yung perception, ano pa po ba? Yes, bali, Ma'am Ruth, itong mga symptoms niya, kasi syndrome siya, Ma'am Ruth. No? So, mga symptoms ito ay maaring manifestation. Itong tinatawag natin na mga medical concerns or mental health concerns. Like, for example, stress, like depression, anxiety, maaring magkakaroon sila ng mga symptoms nitong part ng syndrome ng Alice in Wonderland syndrome. Or other medical conditions like migraine. Ang tawag nila, Ma'am Ruth, doon, aura. Yung bang may mga nafe-feel silang kakaiba bago sila atakihin ng severe na headache. Iba naman na medical problem na magkukos nitong symptom na to is halimbawa, stroke, seizures, iba naman due to infection. So, in fact, Ma'am Ruth, sa pagsusuri, pag may patient na sa clinic now who would present symptoms like this, na nag-iiba ang kailang perception, ay talagang kailangan very crucial na accurate ang ating diagnosis through mga diagnostic tests and physical, neurological, and psychiatric exam. Kasi parang ngayon ko lang narinig yung sakit na yan, pero parang syndrome yun, sinabi nyo, no? Yung pala may ganyan. Karaniwan po ba yan? Or minsan, how do you differentiate kung regular migraines or itong Alice in Wonderland syndrome, Ma'am Ruth, in fact, rare siya. Pwede siyang underdiagnosed, hindi siya masyadong nadadiagnose, Ma'am Ruth, kasi ngayon, wala pa talaga siyang specific na diagnostic criteria. So, nasa judgment siya ng clinician, ng doctor, to be able to assess it. Kasi nga, wala pa siyang set, Ma'am Ruth, na criteria na ito yung mga ito yung basic na criteria na kailangan meron. So, it's really a judgment call ng physician. But, unless kung yung very important na reminder natin is kung may mga nararamdaman tayong ganito, nakakaiba. Lalo na, Ma'am Ruth, kung first time na maramdaman mo na parang na-perceive mo yung mga daliri mo lumalaki. Ay, ganun pala, no? Meron, Ma'am Ruth, or yung paa mo parang lumiliit, or yung mga tao nakikita mo lumiliit sila. May mga terms yun din yung mga tawag doon. May crop siya, makrop siya, lumalaki yung tingin mo sa environment. Then, mas maganda, magpa-consult ka agad para makita or ma-assess kung ano yung underlying na medical cause nito. Tapos, pag ganyan po, ano ang treatment dyan sa syndrome na yan? You treat the symptoms, no? Parang ganun po ba? Parang ganun, Ma'am Ruth. But kung may simptomas na ganito, we treat, Ma'am Ruth, kung ano yung medical condition na nagkukos nun. So kung migraine, kailangan i-treat natin yung migraine and prevent yung recurrent na sumasakit ang ulo through lifestyle changes, exercise, para hindi tayo madalas na nagkakaroon ng migraine attacks. For example, kung depression naman ang cause or anxiety, then mas maganda, magpa-consult din tayo sa isang psychiatrist to help us
with the para pag-address itong mental health concerns. When you say treat the underlying causes. Pag sinabi po, doktora, na migraine, Yes. anong difference ng migraine sa regular na sakit ng ulo? Gaano kadalas nangyayari yung sakit, yung level ng pain? Ang level ng pain niya, Ma'am Ruth, is very severe, to the point na nagkakaroon sila ng problema sa transmission. So meron tong underlying ng mga biological causes causing the severe headache at nagkakaroon na siya ng aura. Yung aura na tinatawag, Ma'am Ruth, is ito yung parang nagpe-precede bago mag-attack. Yung severe headache na yun, na yung iba sa sobrang severe, Ma'am Ruth, umaabot sa point na nagsusuka. Na parang nahihimatay, nawawalan sila ng malay, mga ganon. So, mas severe siya than the usual headache. Kaya mas maganda pa rin, we know kung kailan, ano ba yung mga sources ng stress natin. Kasi sometimes, Ma'am Ruth, di ba, pag tayo ay stress, yung nag-headache tayo, sometimes at the end of the day, ang tawag natin doon, tension headache. Oo, yes. na parang paikot siyang ganon. But, kaya mas maganda, we know kung ano yung source of, causes ng ating stress Yung iba and kasi, tension. minsan, para lang sa migraine, mag-iinom ng kung ano-ano, juice or whatever or something. Yung iba, wine pa nga, di ba, na para maano daw yung migraine. Paano po ba dapat i-handle yan? Iba-iba kasi, Ma'am Ruth. So, mas maganda, prevention pa rin is the key. So, mas maganda, Ma'am Ruth, always, ang tatawag natin dito, exercise is very important. Regular, so sometimes it's 30 minutes, 3 times a week. Lang, to boost yung blood circulation, especially blood circulation to our brain, ating mga brain cells, to keep it nourished. And of course, sleep is very important. Yes, of course. Kasi pag kulang sa tulog, talagang mas tumataas ang risk for having all of this, mga somatic complaints or symptoms na tinatawag natin, mga body aches and pains in general. Not just the headache, but sometimes, Ma'am Ruth, palipat-lipat ang mga sakit sa katawan. Pero pag biglaan po, stress. umatake yung migraine, lalagyan mo ba ng yelo? Matutulog ka ba? Anong dapat mong immediate? Take a rest ka agad. Matulog, okay. if you can. And take your medications. Kasi usually, Ma'am Ruth, kung migraine, meron na yan silang mga standby na medications or pain relievers or painkillers na nakakatulong to help para to subside ka agad yung headache. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Mamaya naman, focus tayo, Doc, sa holiday stress. Kasama pa rin si Dr. John May Perez Rifarial ng Philippine Psychiatric Association sa pagbabalik ng Newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Kasama natin si Dr. John May Perez Rifarial, Consultation Liaison ng Psychiatrist and Fellow of the Philippine Psychiatric Association. At pinag-usapan natin ang Alice in Wonderland syndrome. Kanina binanggit na natin po yan. So, ang paalala lang po ninyo tungkol dito, pag medyo kakaiba na yung migraines at yung mga manifestations na binanggit. Kasi baka akala nila regular migraine lang po, Doc. Kailan po sila dapat magpa-konsulta na? Yes, kung tingin nila is first time, very important yon. At kung meron ng other symptoms, sa tingin po nila ay kailangan na ng emergency na referral or magpapakonsulta na po. Especially, Ma'am Ruth, sometimes kasi ang cause din itong Alice in Wonderland syndrome ay other forms of neurological disorders. Hindi lang migraine, but stroke, seizure, infection. So, mas maganda full workup po sa emergency room. Pumunta na kaagad sila sa doctor. At okay. Ang next topic po natin, Doc, ito namang holiday stress. Kasi pag panahon ngayon, karaniwan yung stress, di lang dahil yung namimili ng regalo, naghahabol, yung mga handaan, tapos parang nape-pressure yung iba na kailangan may mga, may mga handa. Ano po ba ang karaniwang nagiging problem ngayon? Yung iba naman depressed kasi parang baka wala silang kasama. Correct. Tama lahat yun, Ma'am Ruth. In fact, marami ang sources of stress nitong times of holidays. Alam natin na pag year-end, maaaring marami tayong mga kailangan tapusin na deadlines. Of course, pressure to perform. Perform meaning maraming mga parties na kailangan puntahan, kailangan natin magbigay ng regalo, and it can have it can cause problems sa ating mga financial na resources. So, marami. And of course, loneliness is also one of the factors. Lalo na kung tayo ay mag-isa sa ating tahanan or yung mga kapamilya natin or mga friends na nasa abroad, OFWs, we know na sila ay mag-isa doon. It can also make them feel na para bang malungkot, because nag-iisa sila. So ano po ang maipapayo nyo na dapat gawin sa ganitong panahon? Lalo na parang kala mo ang bilis-bilis, naghahabol sa lahat, tapos may traffic pa, yung sinabi yung mga deadlines. Oo nga talaga. So very important, we should always na tandaan natin na it's okay to set boundary. Boundary meaning kung talaga hindi na kaya ng ating katawan because sobrang
dami ng mga kailangan, sobrang daming ganap, no, parties, and we can say no politely. Maaring kailangan self-care is very important sa panahon ngayon. Mas maganda mag-rest, matulog, keep yourselves healthy always, kasi mas maganda pa rin na in order for us to celebrate, no, and go back sa meaning ng holiday season. Ano nga ba ang meaning nito? Para mas ma-celebrate natin to in a healthy manner. So also then maganda to surround ourselves with people na trusted natin, na hindi tayo gina-judge kung wala tayong regalong maibigay. It's okay. Yes. Kasi kung talagang kulang po tayo sa finances sa ngayon, then mas maganda. Marami namang ways para mapakita natin ang ating gratitude, ang ating pagpapahalaga sa kanila, other than giving them mga material na mga bagay. So we can volunteer sa community. Yes. Oh, yeah. Or kung tayo ay mag-iisa lang, then we can participate sa mga support group, yung mga community na mga grupo, or we can go for yung mga nagdo-donate sila during the holiday season. Anything na which would give meaning and purpose sa ating pag-celebrate ng holiday season. Kahit yung mga simple get-together lang with family and friends, di naman kailangan magarbo, Doc? At saka hindi kailangan, Ma'am Ruth, na perfect. Kasi wala namang perfect. So, mas maganda set our expectations na yung lang, sakto lang. Kasi hindi naman kailangan perfect siya. Kasi may pressure kasi sometimes, Ma'am Ruth, to be perfect. Yes. Pati ating mga display, decoration. So, let's always remember na hindi naman kailangan, and it's okay to take care of yourself first. At mas maganda, boundary pa rin is very important. Doc, yung isa pa, dahil syempre papatapos ang taon, iniisip nung iba hindi nila na-accomplish yung kanilang goals. Minsan may mga ganun po ba, or siguro cause ng anxiety rin or stress din? Oo. Yes. Pwede. Yes, Ma'am Ruth. Kasi alam natin pag end of the year, dyan kasi yung mga deadlines lahat, and yung binabalik-balikan din natin ang ating mga goals for the past year, and sometimes feeling natin mayroon tayong mga hindi na-achieve, then it's okay. Always i-acknowledge natin kung meron tayong mga hindi natapos, then never too late naman. Ipagpatuloy natin yun sa next year, no? Sa 2024, and wag mawala ng pag-asa always. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag natatapos ang taon is wala na din tayong chance to fulfill or finish our mga goals. So, pwede natin ito ipagpatuloy sa pagdating ng 2024. Doc John, may question dito sa pahabol na lang natin sa Facebook Live, si Michael Manalo. Paano daw malalaman if depression ito ay pangkaraniwan or is it bipolar? Oh, okay, yes, very good question. Ang depression po, ito ay puro siya, no? Yung bagsak ang mood natin, nawawalan tayo ng motivation, nawawalan tayo ng energy, hirap tayong bumangon sa umaga, nagkakaroon ng problema sa ating pagtulog. It's either tulog ng tulog, kulang sa tulog, kain ng kain, or hindi kumakain, bumabagsak ang katawan. Now, pag ito ay patuloy, persistent, at nakakaapekto na siya sa ating mga pang-araw-araw na gampanin sa buhay, then mas maganda magpa-consult ka agad. Kasi ayaw natin umabot, Ma'am Ruth, sa state na hindi tayo nakakagalaw. No? And natin nagagawa yung ating mga gampanin sa buhay because of depression. Pag bipolar naman, ito yung nagsishift ang ating mood. Na hindi lang siya depression, kundi nagkakaroon din ng mga highs. So nagkakaroon ng mood shifts or mood swings na tinatawag natin. Yun yung bipolar So disorder. parang pwedeng depression and bipolar, pwedeng ganun po yun? May tinatawag tayo, Ma'am Ruth, pag depression, purely depression, ito yung may depressive disorder, major depressive disorder. Pag bipolar, maaring yung hyper, yung quote-unquote hyper, or sobra tayong masaya, beyond dun sa normal na saya natin. And meron din siyang episodes na bagsak ang mood, depression. And ang very important lang ito, kasi Ma'am Ruth, just to clarify, normal po yun na magkakaroon tayo ng times na tayo ay nalulungkot. Or tayo ay happy na happy. Normal po yun. What's important to remember is kung ito ay nakakaapekto na sa ating mga pang-araw-araw na gawain. For example, kung tayo ay nagwo-work, hindi na tayo nakakapasok sa trabaho because hirap na tayong bumangon, walang motivation, or sa ating self-care, hindi tayo nakakaligo, hindi na tayo nakakapagpalit ng damit, no? Or naapektuhan ng ating relationships because of our depression or sa ating mga mood swings, then mas maganda magpa-consult na. Kasi help is always available at huwag mawala ng pag-asa. Maganda naman ang message ni Doktora. Last na lang, kung gusto nilang alam pa ng more information or contact numbers, Doc. Yes, of course, sa Facebook po, meron po kami, ang clinic po namin, it's Healthy Mind Clinic. Madali po siyang mahanap sa Facebook. At kahit po sa akin din po, kami po ay, we have an official webpage ng Philippine Psychiatric Association. Okay, maraming pong salamat kay Dr. Joan May Perez Rifarial ng Philippine Psychiatric Association. At abangan